The savvy employee who saved 7-Eleven from bankruptcy. Welcome back, kaangat! Ngayon ay pag-uusapan natin ang kasaysayan ng isa sa pinakatanyag na convenience stores hindi lang dito sa Pilipinas, kundi sa iba't ibang parte ng mundo, ang 7-Eleven. Alamin kung paano nga ba nagsimula ang 7-Eleven at kung sino kaya ang taong sumalba rito upang hindi ito tuluyang malugi. Ngunit bago tayo magpatuloy, kaangat, ay siguruhin na nakapag-subscribe ka na dahil marami pa tayong aalaming kwento na kapupulutan mo ng aral sa channel na ito. Sa kasalukuyan, mayroong 70,000 tindahan ng 7-Eleven sa 17 bansa. Ngunit alam nyo ba na aksidente lamang ang pagbuo nito? At ito ay pagmamay-ari ng kumpanya ng isang Hapon mula pa noong 1990. Maraming naitatayo dahil sa mga mahuhusay na negosyante na nais magawa o maisakatuparan ang mga kakaibang ideya tulad ng Microsoft, Apple o Amazon. Ngunit hindi tulad ng 7-Eleven. Ang negosyanteng bumuo ng kumpanya ay hindi ang nakaisip ng ideya. Bagkus, ang empleyado ang nakakita ng magandang oportunidad. Bumalik tayo sa taong 1920. Noong mga panahong ito, hindi lahat ng mga Amerikano ang nakakagamit ng kuryente at bago pa lamang ang refrigerator. At kahit mayroong kuryente, ay hindi naman lahat nakakagamit ng ref at syempre, ayaw ng mga taong nagtatapon ng mga lumipas na pagkain. Pero hindi ibig sabihin nito ay hindi na nila pinapanatiling sariwa ang kanilang mga pagkain dahil mayroon silang kahon na nilalagyan ng yelo. Ito ay isang malaking kahon na nilalagyan ng bloke ng yelo upang mapanatiling malamig ang mga pagkaing nilalagay rito. Ibig sabihin, mayroong malaking pangangailangan ng yelo. Dahil natutunaw ang yelo, ito ay maaring mabili sa mga tindahan na nagkalat sa United States. Ito ay isang malaking negosyo noong panahong ito. Noong 1927, maraming mga matatagumpay na kumpanya ang nagtulungan upang mabuo ang Southland Ice Company sa Dallas, Texas. Si Jefferson Green ang nanguna sa operasyon ng negosyo at nagkaroon ng malapit na pakikitungo sa mga mamimili. At sa paglipas ng panahon, naisip niya na palaguin pa ang negosyo. Sa halip na yelo lamang ang kanilang ibenta, pwede rin silang magbenta ng mga pangunahing bilihin tulad ng gatas, itlog, o tinapay na kadalasang nabibili lamang sa mga malaking tindahan na mabilis magsara. Naisip niya na isa rin yung paraan upang mapadali ang buhay ng mga mamimili at maiwasan ang siksikan ng mga tao at mag-aksaya ng oras para pumila ng matagal upang bumili sa malalaking tindahan, lalo na kung nais lamang bumili ng itlog o isang karton ng gatas. Pagkatapos ni Jefferson buuin ang ideyang ito, sinabi niya sa kanyang amo na si Joe Thompson Jr. at nais niya rin itong subukan. Nagsimula silang magbenta ng mga ito at ang kauna-unahang convenience store ay isinilang. Kahit nagsimula silang magbenta ng mga ito, ang kanilang focus pa rin ay magbenta ng yelo dahil malaki pa rin ang demand nito. Sa loob ng maraming taon, ang Southland Ice Company ay nagkaroon ng malaking kita at nagbago ang pangalan ng tindahan. Ito ay naging Totem Stores. Mukha lang itong hindi pinag-isipan, ngunit isa lang itong paraan upang makuha ang atensyon ng mga mamimili. Naisip ng isang manager na maglagay ng isang poste ng totem sa unahan ng tindahan upang makakuha ng atensyon at naging epektibo ang kanilang plano. Lalong tumatak sa isipan ng mga mamimili ang pangalan ng kanilang negosyo. Nagsimula pa lalong umunlad ang negosyo dahil nagsimula na ring bumili ng iba't ibang produkto ang mga mamimili sa tindahan. Naging magandang desisyon ito para sa mga may-ari ng negosyo dahil nagsimula na ang mga taong magkaroon ng kanilang sariling refrigerator. Ito ay naging resulta ng pagbaba ng demand ng yelo. Halos lahat ng nagtitinda ng yelo ay unti-unti nang nalugi. Ang Southland Ice Company ay patuloy na namamayagpag dahil marami na rin itong produktong binibenta. Isang magandang ideya rin na pinalitan nila ito ng pangalang Totem Stores. Ngunit, bakit nila ito pinalitan ng 7-Eleven? Bukas ang tindahan mula alas 7 ng umaga hanggang alas 11 ng gabi ng isang linggo. Ito ay lalong nakatawag ng atensyon ng mga mamimili dahil sa haba ng oras ng kanilang serbisyo. Taong 1950, lalong umunlad at sumikat ang 7-Eleven.
Ang tanging problema lamang nito ay nasa Texas lamang at hindi pa kilala sa ibang lugar. Makalipas ang ilang taon, napagdesisyonan nilang palawakin ang kanilang negosyo. Binili nila ang mga kalabang convenience store habang binibigyan nila ng diin na ang pagbili sa kanilang tindahan ay madali at hindi mahihirapan ang mga mamimili. Walang mahabang pila at bukas ang kanilang tindahan sa mga oras na sarado na ang iba. Taong 1963 sa Texas, matapos ang isang laro ng football, ang mga manlalaro ay pumunta sa 7-Eleven kung saan nagkaroon sila ng selebrasyon at nagpa siyang manatili buong gabi. Nakita ng manager ang mga benepisyo kapag bukas ang kanilang tindahan buong magdamag. Kaya nagsimula sila ng serbisyo ng 24 na oras at sumunod ang ibang tindahan ng 7-Eleven. Habang lumalawak ang 7-Eleven, isang tagumpay na naman ang kanilang nakamit nang maimbento ang isa sa pinakapaboritong inumin sa 7-Eleven, ang Slurpee. Ang inuming ito ay nadagdag sa tindahan bilang bagong produkto. At mayroon na ang tindahan ng lisensya para sa makina nito para masabing ito ay kakaiba at nagmula talaga sa 7-Eleven. Nagsimula rin silang bumuo ng mga kanta upang ipakilala ang negosyo nila na naging popular sa radyo. Naimbento ang Slurpee noong 1966 at nakabenta ang 7-Eleven ng 14 na milyon na Slurpee sa loob ng isang buwan. Higit 7.2 billion na baso ang naibenta, halos isa kada tao sa planeta. Siyempre, ang Slurpee ay isa lamang sa maraming produkto nila. Noong taong 1970, naging maganda ang takbo ng negosyo kaya nagpasya sila na mas palawakin pa ito. Ang kanilang ideyang palawakin ang kanilang negosyo sa labas ng Texas ay nagbunga ng magandang resulta. Kaya naman, napagpasyahan nilang sumabak sa mas malaking hamon. Ani nila, paano kung maaring matagpuan ang 7-Eleven sa iba't ibang parte ng mundo? Noong 1974, ay mayroon na itong 5,000 tindahan sa buong mundo. Sa kasalukuyan, mayroong mahigit 20,000 na 7-Eleven na tindahan sa Japan na 2 beses na mas marami kaysa sa United States. Sa katunayan, napakalaki ng kanilang presensya sa Japan at ng taong 1990, ang Southland ay ibinenta ang isang tindahan ng 7-Eleven sa isang kumpanya ng Japan matapos ang pagkalugi nito. Ngunit, paano ito nangyari? Noong 1970s, ang isang malaking negosyo sa Japan na tinatawag na Ito Yokado ay nakipagsanib puwersa sa Southland upang ipakilala ang kauna-unahang tindahan ng 7-Eleven sa Japan. Mula noon, nagsimula ng dumami ang mga tindahan ng 7-Eleven sa bansa. Noong 1980, mayroon ng mahigit 10,000 na tindahan at pagsapit ng 1992, ay mayroon ng 20,000 na 7-Eleven sa bansa. Ngunit, hindi nito maipapaliwanag kung bakit ang brand ng Amerika na ito ay pagmamay-ari ng isang kumpanya ng Japan. Noong 1980s, ang Canadian financier na si Samuel Belzberg ay nagbanta sa Southland ng persahang pagkuha. Bilang tugon, ang pamilyang Thompson na kasalukuyan nagmamay-ari ng kapangyarihan sa kumpanya ay nagpasyang bayaran si Samuel upang wag nang manggulo. Kinailangan nila ng napakalaking halaga at maraming mga pagmamay-ari ng 7-Eleven ang kanilang binenta upang mabayaran ang malaking pagkakautang. Nagbunga ito ng maganda. Naging matagumpay sila sa pagpapatalsik kay Samuel. Ngunit ang masamang balita, hindi nakayanan ng kumpanyang bayaran ang napakalaking halagang kanilang inutang. Napagpasyahan ng Southland na mag-file ng bankruptcy noong 1990. Ito rin ang naging pagkakataon ng Ito Yokado na bilhin ang kapangyarihan upang kontrolin ang 7-Eleven sa pamamagitan ng pagbili ng 70% ng shares ng Southland Company. At kung titingnan ang tagumpay ng tindahang ito, talaga nga namang naging mahusay ang kanilang ginawang desisyon. Sa ngayon, mas naging global na ang 7-Eleven. Ito ay matatagpuan sa 17 mga bansa sa iba't ibang parte ng mundo. At ang kanilang presensya ay lubhang napakalaki sa mga bansa sa Asia. Nagsimula man ang 7-Eleven sa United States, nagawa naman nilang umunlad sa bansang Japan na nagbigay daan upang makilala sila sa iba pang mga bansa. Ang dalawa sa mga pangunahing dahilan nito
ay ang kanilang mga magagandang produkto at kakaibang paraan ng pamamahagi. Simula nung una, ang mga 7-Eleven sa Japan ay lumikha ng kani-kanilang recipe para sa dalawang tradisyonal na pagkain na onigiri at oden. At hindi rin nagtagal, ay namigay rin sila ng mga pagkaing inilagay sa mga refrigerator ng maraming beses sa isang araw. Ito ay nangangahulugang ang mga produktong nakikita sa tindahang ito ay sariwa at may mataas na kalidad na minamahal ng kanilang mga mamimili. Kaya naman, sa iba pang mga bansa tulad ng China, Taiwan, at Thailand, ay itinuturing ang 7-Eleven na isang mamahaling brand. Ang mga tindahan nito ay kadalasang makikitang malapit sa kanilang mga tirahan. Kaya naman, nais rin ng US na maging kagaya rito. Noong 2019, ang 70 taong gulang na brand ay naglunsad ng kanilang unang Evolution Store na naghahangad na maghikayat ng bagong henerasyon ng mga mamimili. Ito ay nagsilbing eksperimento kung saan maaaring subukan at bilhin ng mga mamimili ang makabagong mga produkto ng 7-Eleven. Ngunit dahil sa COVID-19, ang kumpanya ay nalalapit na magkaroon ng malalim na pagbabago. Mapanatili kaya ng 7-Eleven ang kanilang marka sa merkado? Ito ang storya ng 7-Eleven na nagpabago kung paano at kailan tayo namimili ng ating mga pangangailangan. At sa pagdaan ng mga taon, maraming mga natutuklasang mga produkto ang nagbigay daan sa patuloy na tagumpay nito. At noong taong 1927, ito ay nakilala bilang world's largest retailer. Kaangat! Ano ang masasabi mo sa nakakamanghang kasaysayan ng sikat na tindahang 7-Eleven? Sa tingin mo ba ay mas lalo pa itong magiging maunlad sa pagdaan ng mga taon? Aantayin ko ang sagot mo sa comment section. Huwag mong kalilimutang i-like ang ating video at mag-subscribe ka na rin sa ating channel. At siguruhin na panoorin ang next videos na siguradong magugustuhan mo. Ito ang inyong kaangat na nagsasabing, it's never too late to start. It's always too late to wait.